Good day mga koy, it's your boy Joel's Motovlog, and for today's video, tayo po ngayon mag-review ng dalawang klase ng XRM, ang XRM Motard 125 at ang XRM DS 125. Tara mga koy, let's do this! Ayan mga idol, so dalawa lang po yung klase po ng XRM dito. So yung isa po yung DSX, yung kulay puti. So na-release na po siya. So for the record mga idol, so wala pa akong review ng XRM. Ang kanyang engine mga idol is 4-stroke, single overhead cam, air-cooled. Displacement is 125cc na may maximum power na 7.12 kW at 7,500 RPM. Maximum torque is 9.55 Nm at 6,500 RPM. 4-stroke, 52.4 by 57.9 mm. Compression ratio is 9.3:1. Ang kanyang fuel system is PGM FI. Sa kanyang front tire is 70 by 90 by 17 tube type. At naka-disc brake po siya, naka-single piston caliper. At sa likod naman is 80 by 90 by 17 tube type. Naka-disc brake mga idol and naka-single piston caliper. Ang kanyang fuel tank capacity na may 3.9 liters na may fuel consumption na 66.6 km per liter based on WMPC. Ayan mga idol, so same lang sila ng engine sa specs. Ang pinagkaiba lang nila is yung decals, yung design. Ayan. Tapos sa gulong, sa DS, ito po ay naka-disc brake sa harapan, tapos naka-drum brake sa likuran. Tapos yung DSX naman is naka-dual sila, disc brake sa harapan din at disc brake din sa likod. Ito namang Motard, parehong naka-disc brake pero naka-mags type po siya. Tapos yung DS saka yung DSX ay naka-wired spoke. Ayan mga idol, dito tayo sa kanyang headlight. Ayan, yung tsura pa lang, kagaya sa may CRF. Pero ito po ay naka-bulb type, pati ang kanyang turning signal light bulb type 10. So hindi siya naka-integrated. At may Honda dito sa kanyang bandang taas. Ayan, ito'y glossy black. Ayan. At mayroong kulay gray dito na kanyang fender sa harapan. Ayan, kanyang suspension naman, ayan, naka-telescopic. Color black po ito, glossy black. Ayan, ganda ng disc brake niya, oh. Naka-matte brown na kanyang caliper. Naka-bags. Matte black din. So pang on-road po yung gulong niya. Silang gulong niya. Ayan. At may mahabang fender dito para hindi matalsikan ng yung makina. At meron siyang skid plate. Hindi po siya bakal. Plastic lang po siya. Ayan. Yung kanyang brake pedal sa likod. Footrest. Ayan. Common na to. Na style. At meron siyang kickstart pa rin. Ayan. Ito po ay FI mga idol. Ganda ng decals niya, oh. Ayan. Black yung 125, tapos metallic gray yung ayan, oh, yung decals niya. Ganda ng style niya. At may Honda dito. Pagdating sa may niya, ayan. Kulay green naman siya. Glossy. Dito naman may XRM na white. Tapos may malaking XRM dito na metallic gray. Ayan. Ganda nung pagka-glossy ng ng bearings niya. Siyempre ito may footrest sa likuran. Ayan. Ito nito. So marami na nagbago sa XRM. Dito to siya tulad nung dati. Ito pa itong tambucho niya. May heat guard. Glossy siya. Hindi naman siya glossy, parang matte black lang siya. Ayan. Tapos naka-dual suspension siyempre. At adjustable pa to. Hindi ko lang kung adjustable ito. Ayan. Tapos naka-single piston caliper. Color brown yung caliper niya. Ayan, naka-disc brake. Bags type. Sayang, no, kung nakakulong to, tubeless, okay na sana. Pero siyempre, sa presyo niya, tama lang po sa kanyang presyo.
Ayan. Dito tayo sa kanyang upuan. Malambot siya, tama lang. Grab bar. Medyo patulis ng konti dito. Kanyang tail light, naka-integrated ng kanyang turning signal light. Ayan. Valve type din, tapos may reflector dito. Then yung Honda. Ayan, hindi naman kahaba yung kanyang fender. Ayan. Ito po yung naka-chain, may cover sa kanyang chain. Ayan. Okay din yung kanyang swing arm. Ayan, glossy. Guwapo talaga ng ano. Ayan. Kanyang shifter. Ang kanyang side stand. Ayan. At center stand din. Okay din. Glossy black. At syempre, naka-digital meter panel na siya. Ayan. Mga idol. May emblem din ng Honda. Ayan sa taas. Kaya ignition. Ang kanyang handlebar. Ayan. Ganda rin. Dito sa kanyang left handle. Ayan. Merong high beam, low beam. Turning switch. Kanyang busina. Wala siyang choke, no? Walang choke. At sa kabila naman, ayan, may electric start. Kanyang brake sa harapan, ayan. Kanyang side mirror, okay lang, simple lang. So ito wala siyang knuckle guard. Itong DS meron. Ito yung pagkakaiba nila. Siyempre yung degas naman ng DS, ayan. Forma din, ayan. May lining ng ng red. Ayan, white, XRM 125, tapos yung Honda, ayan. Dito sa bandang kabilang side, ayan. Okay yung decals niya, ang ganda eh. Ang ganda ng combination ng metallic gray, tapos red, tapos white, tapos black pa yung pairings mo. Ayos. So wala naman siyang pinagkaiba dito sa bandang baba niya. Sa tambucho niya, same pa din sila. Ayan. Ito, same pa din. Ayan, crankshaft. Okay din. Naka-skid plate din. Na plastic. At pareho pa silang matte brown tong niya. Caliper niya. Ayan. Ito, nabubuksan tong kuwan niya. Ayun. So, wala silang pinagkaiba sa loob ng U-box nila. Ayan mga idol. May konting tools dito. Kayang gas tank na 3.9 liters. Ito, hindi ko alam kung gaano siya kalalim. Ayan. Ayan. So, ang curb weight niya mga idol is 106 kg na may seat height na 774 mm. Ground clearance is 144 mm. Wheelbase is 1,239 mm. Ayan. Sakto lang sa height ko mga idol. Ako po ay 5'5". Ayos. So ngayon mag-price update naman tayo dito sa may XRM Motard. Ang kanyang cash mga idol is 82,930 with LTO registration. Ang kanyang down payment is 7,500. For 12 months is 8,263. 24 months is 5,120. And 36 months is 4,072 pesos. May rebate po siyang 200. At sa XRM DS naman, ang kanyang cash mga idol is 77,930 with LTO registration. Ang kanyang down payment is 7,200. For 12 months is 7,748. 24 months 4,801. 36 months is 3,818. So may rebate po siyang 200 pesos. Ayan mga idol, sa mga gusto mag-avail, punta lang dito sa may Honda flagship Gensan along National Highway. Paalala lang po, hindi po ako trabahante ng Honda flagship Gensan. Sa mga gustong magtanong, pwede nyo po silang i-DM sa kanilang Facebook page na Honda flagship Gensan. And that's it mga koy. Salamat po sa panonood. It's your boy Joel's Motovlog. Peace and love. Goodbye.